na balita naman po sa lalawigan, ngayong may papalapit ng samaan ng panahon. Binahang ilang bahagi ng Davao City kagabi dahil sa walang patid na pag-ulan. Stranded ang maraming commuter sa gitna ng buhos dahil nga walang masakyan. Pahirapan din ang biyahe ng mga motorista dahil sa mga binahang kalsada. Umapaw din ang ilog sa bahagi ng Barangay Talomo proper kaya't binahang kalapit na residential area. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na makararanas ng panakanakang pag-ulan ng bansa sa mga susunod na araw dahil pa rin sa umiiral na easterlies. Pinagbabaril po naman ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front sa isang hotel sa lungsod ng Cotabato. Nakatapos lamang daw dumalo ng pulong ng biktima na si Abu Darman Kasid nang dumating ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Nilapitan nila ang target at paulit-ulit na binarel. Imbis namang sumaklolo, nagtago pa raw ang mga gwardya sa takot na madamay. Bukod sa pagiging commander ng MILF, dati rin pong nagsilbi bilang Municipal Councilor ng Maguindanao del Sur si Kasid. Patuloy pong tinutugis ang mga hitmen. Ipinatigil muna ang paglalabas sa mga bagong PWID sa Cebu City. Nadiskubre kasi ng lokal na pamahalaan na binebenta pala ang mga ID sa mga residenteng wala namang kapansanan. Bay dito rin sa Maynila, Talamak yan. Isang bumili ng ID ang siyang nagsumbong sa LGU. Ang siste, magbabayad lamang daw ng 2,000 piso hanggang 4,000 piso para sa kada piraso ng PWD ID. Hindi na raw kailangan magpakita, sumalang sa interview o magsumite ng requirements tulad ng medical certificate para nga makakuha ng ID mula sa opisina ng PWD unit. Kapag may PWD ID kasi, may discount sa pagkain, sa gamot at sa iba pang serbisyo. Itinanggi naman ng PWD unit ng Department of Social Welfare and Development sa Cebu City na galing sa kanila ang mga hindi otorisadong PWD ID. Inaalam na ng Cebu City LGU kung sino ang nasa likod nito. Meron po yung batas na nagsasabi na meron kang pananagutang kriminal kapag ginawa mo yan, hindi lang ho yan ordinansa ha. Opo, yung pamimeke mo ng ID ng PWD. Tama na yung may nagpapanukala dyan, ayoko namang susugan yun o ayoko po namang suportahan yung panukala sa mga namimeke ng ganyan. Kaya alam mo yung panukala nila? Bakit? Ano? Kung yung yung pineke mong PWD ID, kung anong kapansanan doon, yun ibibigay sa'yo. Ayun. Pero alam mo, sa bawal yun ha. Labag yun sa karapatang pantao kaya hindi ho pwedeng gawin yun. Pero labag din naman na magpanggap ka na may kapansanan lalo't kung wala para lang maka-discount. Samantala po naman, natagpo ang patay ang bagong silang na sanggol sa loob po ng kahon ng sapatos sa lungsod ng Mandaue, Cebu. At ayon sa mga otoridad, isang residente po ang nakakita sa isang bag na nakatambak sa gilid ng kalsada. Ito'y may laman na kahon ng sapatos. Nang buksan, dito nga po tumambad ang nakasilid na sanggol. Agad pong nagkaroon ng ulat sa barangay tungkol dito. Kinuha po naman ng City Social Welfare Services ang labi ng naturang sanggol. Inaalam pa kung kanino ang naturang anak. Patay ang isang rider matapos masagasaan ng oil tanker sa Libho, Dinagat Island. Mag-overtake sana ang motorsiklo pero hindi niya napansin na may kasalubong palang pedicab sa kabilang linya. Napakabig tuloy ang rider at sumemplang sa harap ng paparating na tanker. Isinugod pa sa ospital ang biktimang si Liamel Ines Jr. matapos magulungan pero naideklara ring dead on arrival. Nakipag-areglo naman sa pamilya ng biktima ang driver ng truck. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.